So, ari na nga ho, sa araw na ito, kami po ay magpo-purchase ng electric vehicle dahil po ang aming bahay ay napakalayo sa Kabihasnan at talaga namang ang pamasahe ay ang bigat siya pag araw-araw kung susumahin mo is tama ng panghulog ng sasakyan. So napagdesisyon na naming mag-asawa na kukuha na lang kami ng e-bike para investment din at saka yung paglabas-labas nga namin dito, pag ikot-ikot sa subdivision, hindi na kami mahirapan. Necessity talaga siya dito sa lugar namin na magkaroon ng sariling sasakyan, kahit e-bike lang, bike, whatever it is, basta mode of transportation. So for today ay imimit namin ang aking kapatid na si Rachel from Santa Rosa, Laguna pa yan siya. Ang aga niya, ang bilis ng biyahe mula sa Balibago Complex kasi umalis siya doon 7 a.m. at wala pang 8 a.m. is nasa SM na siya. So nagmadali kami, nagantay kasi siya doon, nandito pa kami sa bahay. So ang aking mga anak ay super excited sila kasi na-miss na nila ang kanilang tata, lalong-lalo na si Niana. Malayo pa, tata. So ayun, naglakad kami kasi yung tindahan ng ng e-bike dyan is medyo malapit lang, walking distance. Wow. Walking distance lang mula dyan sa SM City. Lipa dyan. Naglakad-lakad lang kami ng kaunti. Nag-overpass kami kasi may bawal tumawid doon sa kalsada kaya required talaga mag-overpass. Ang ganda ng ng place dito sa Lipa kasi magkatabi yung City Hall, yung SM, yung mga tinda-tindahan. So, walking distance na lang. Ayun, naglakad kami. Tuwan-tuwa si Niana kasi sabi niya upstairs. Gusto niyang magbabataas ng hagdanan kasi na-miss niya sa bahay sa Santa Rosa na nagbababataas ng hagdanan kasi dito sa sa Batangas is maliit lang yung bahay namin, so wala pang hagdanan. So natuwa siya nung ay nakita siyang hagdanan. Sabi niya, yay, upstairs. So yan, medyo ayun, nakakatuwa lang isipin na I'm finally with my husband. Kaming dalawa lang, kasama yung dalawa naming anak. First time na kaming dalawa lang talaga na walang kasamang kapatid ko, wala si mama. Talagang ito talaga yung hinihingi ko kay Lord na susundin ko yung kalooban niya, 'di ba? Sabi niya, live and cleave. Pag naging mag-asawa na kayo, bumukod kayo. Although this is late na, but still sumunod pa rin ako as I go through my spiritual journey sa pagkilala ko sa Panginoon. So, nagpapasalamat talaga ako na binigyan ako ng Panginoon ng lakas ng loob para masunod yung kalooban niya. At dito sa bagong tirahan namin, ayan, nawa ay maging ilaw at asin ako ng mga taong nasa paligid ko. So, back to the video. Nandito na kami sa tindahan ng e-bike dito sa Sabang Lipa City, Batangas. So, yan, nakikipag-transaction na dyan si Cheche. So, ang anak ko naman ay nanghingi ng balloon. So, habang pinaprocess nila, inihahanda yung unit, kami naman ay nagpunta dito sa katabing Jollibee. Nakakatuwa dito sa Jollibee na to, dito sa Sabang Lipa City. Kasi ang ganda nung niya, yung place. Hindi siya pangkaraniwang Jollibee outlet. Tapos, napaka-friendly ng mga staff. Talagang pagpasok mo pa lang, mararamdaman mong welcome ma'am. Mga ganon. Tapos, with a smile. Tapos, yung pa po kailangan nyo. Basta very sila. Very welcoming yung vibes. Tsaka, basta iba yung feeling na talagang kasi 'di ba pag pumapasok tayo sa mga super busy na stores, wala nang time ngumiti yung mga staff kaya naiintindihan natin yon. But dito sa store na to, hindi ganun karami yung tao niya. So nakakatuwa yung mga staff kasi
yun nga, marami na silang time para makipagngitian sa mga customer. Tapos, ayun, nakakatuwa lang na experience. So, ang mga bata ko ay hindi pumayag na hindi bumili ng laruan. Siyempre, si Bubuyog yan. So, pagkatapos namin kumain is naglaro sila. Ang ngayon ng kiddie meal is may puzzle. Parang ang theme is yung kay Hetty is siya, garden. May panghuli ng butterfly si Hetty. Tapos si si Twirly is nasa siya, nasa ocean adventure, water adventure si Twirly. Yun yung nakuha nilang toys dun sa Jollibee. So ayan, nag-antay-antay pa kami kasi sabi nung taga-Kuda is na lang daw kami. Tatawagan na lang kami once na okay na yung unit. Tapos na-process na yung mga papers, ganyan. So kami, medyo mainit na nung mga time na yan kasi patanghali na yan. So hindi muna kami lumabas. Tapos amoy kasi doon sa store, amoy paint kasi sila, nagre-retouch ng mga e-bike. Sabi nila nagre-retouch daw kaya mabaho. So ayun, dito muna kami sa Jollibee, nagpalipas ng oras. Ayan, nung medyo nainip-inip na kami, we decided na pumunta na doon sa store ng Kuda. Ayan, nakakatuwa talaga na, at saka ito pa guys, ako'y hindi talaga marunong mag-drive. Kahit bike, hindi ko talaga pinag-aralan mag-bike ever since nung bata ako. Ayan, kaya akala ko forever ako sakay lang. Yung hindi talaga ako magda-drive. But today, talagang na-challenge talaga ako kasi wala namang iba talaga na magda-drive kundi ako. So, sinabi ko naman yun doon sa store. Sabi naman nila, don't worry kasi may demonstration naman. Tuturuan daw ako, ganyan. Madali lang daw. So, syempre, we take it from there. Ayan. Sabi, naman ng Panginoon is, 2 ikot lang kami. Nagets ko naman agad yung mga tinuturo niya. Medyo kinakabakabahan kasi nga first time ko humawak ng accelerator ng unit ng sasakyan. Kahit e-bike pa yan kasi nga bike hindi ako nag-try Pero ito naman kasi is hindi naman kailangan mag-balance. So ayan, nakakatuwa kasi madali lang pala talaga siya. So ang challenge talaga sa akin is yung paglabas dito sa subdivision namin kasi siya, uphill and downhill. So may talaga, may part talaga dito na kasi tulay ang both sides. Tulay dito sa left side pag galing ka dito sa amin, sa left side is papunta siya ng San Luis, Santo Tomas City, Batangas. Tapos dito papunta naman sa right side is San Lucas, Lipa, Batangas. So, nasa boundary kami. So, yung tulay dito sa kaliwa is papuntang San Luis. Sobrang siya, matarik na kahit sakay ka ng sasakyan is talagang kakakabahan ka sa sobrang tarik nung daan. So, dito sa San Lucas, sa Lipa, hindi masyado. So, dito tayo sa Lipa. So, ayan na, finally, nakasakay na kami sa aming e-bike. May pabalon-balon pa yan. Ayan, ang kinuha ko is Buffalo na unit kasi heavy duty to. Tapos ko na agad, yung pre-practice ko na agad yan papunta sa clubhouse. So nag-practice muna ako magpaandar ng e-bike kasi kailangan talaga masana yung kamay ko magsilinyador. Tapos sobrang init dito sa bahay ng mga oras na yan kaya pumunta kami sa clubhouse. So makikita nyo naman, ang clubhouse namin dito ay napakaraming puno. Talagang ibang-iba ang yung feeling mo pag nandyan ka sa clubhouse kasi napaka-presko kumpara dito sa bahay na mainit talaga. Pero once na naman na lumubog na yung araw, is cool down na din naman, malamig na din dito. Kasi yung place namin dito is, talaga siya, mataas talaga. Sabi ko nga parang parang bundok na ginawang mga bahay ng SM Land. So ayun,
Ayan yung aming unit. Natutuwa lang talaga ako. Yung puso ko talagang nag-uumapaw sa kagalakan. Thank you Lord talaga ako kasi syempre binigay niya to sa amin. Kumbaga, ito kasi yung una naming sasakyan. Kaya grabe talaga, 'di ba? Pag una mo nakapagpundar, iba talaga yung feeling. So, grabe talaga yung kagalakan ko habang tinitingnan-tingnan ko to kasi pangarap lang namin tong mag-asawa dati kahit e-bike pa yan. So, sabi ko kay Lord, maraming salamat Lord kasi yung mga pangarap namin is unti-unti nang natutupad. Iba talaga guys pag sinusunod natin ang Panginoon. Tunay talaga tapat siya sa mga pangako niya. So, ayan. Very emotional na naman ang person. So, ayan, nakita nyo naman ang aking pagdadrive. Sabi ng anak ko, Mama, ang bagal mo mag-drive. Sabi ko, syempre nag-aaral pa tayo. But, sabi ko nga dito sa e-bike namin is, I will take care of you. And you will take care of me too. And my family, di ba? Sabi ko kay Lord, lagi niya kaming ingatan. Kasi, siya naman talaga yan eh. Siyang may hawak sa lahat ng bagay. So, thank you Lord talaga. Maraming salamat Lord. Talagang words are not enough to express my gratitude, my gratefulness to the Lord. For all the blessings, hindi lang sa e-bike. So, ito yung papakita ko sa inyo, yung mga freebies nung kasama dito sa unit. So, maganda yung mga freebies, quality talaga. Meron, tumbler. Ang cute nga ng tumbler. Parang pwede siyang hot and cold. And may fan din. And may pa-umbrella din siya. May cup din niyang kasama, kulay black. Nagustuhan nga ng asawa ko kasi maganda daw yung quality nung sombrero. Kaya lang may tatak nga ng kuda. May bag din siya nakasama. May choices yan, blue or pink. So, pinili ko pink. And of course, ang ating charger. And ayan yung nagustuhan ng asawa ko, tinatanggalan niya ng logo kasi maganda daw, pangit lang daw yung logo. So, ayan, nagbanding-banding muna ang magtata na si Niana at si Cheche. Ng anak ko, napaka-clingy. Tapos nung pauwi na yung kapatid ko, iyak siya ng iyak kasi gusto niya nang sumama pa Santa Rosa. Nakakaloka si Yana. So, ayan, umabot kayo dito sa dulo ng ating video. Makikita nyo ang aming ulam for today, ginataang tulingan. So, thank you so much for all the love and support. Let's support each other. Bye-bye, Mama. Chup-chup. God bless.